tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuwing tayo ay nalulungkot, isa ang ating mga alagang aso sa mga hayop na may tinatawag na sixth sense, kaya't nararamdaman ito kapag hindi maganda ang ating mood o kailangan ng emotional support ng kanilang fur parents. Kung kaya't, tinawag na rin ang mga ito bilang a man's best friend. Pero sa isang bagong pag-aaral, hindi na lamang sila mingming o bantay ang may kakayahang magbigay ng emotional support sa tao, kung saan madalang pa nga silang pag-usapan. Walang iba kundi ang mga pagong. Ayon sa Lincoln University, ang mga red-footed tortoise na may scientific name na Chelonoidis carbonaria ay may kakayahang makaramdam ng optimism at anxiety, mga emosyon na karaniwang naiuugnay sa mga tao at mammals. Sa isinagawang eksperimento, 15 pagong ang sinuri upang alamin ang kanilang reaksyon sa tinatawag na cognitive bias, isang uri ng test kung paano naapektuhan ng emosyonal na kalagayan ng isang hayop ang kanilang paghatol at paggawa ng desisyon. At base sa resulta, ang mga pagong na lumaki sa mas masigla at stimulating na kapaligiran ay mas nagpapakita ng optimistic na pag-uugali o ika nga nila, mas positibo ang tingin sa mga bagay-bagay.
Samantalang mga pagong naman na nasa payak na environment ay nagpakita naman ng pagkaaligaga sa tuwing nagkakaroon ng mga bagong stimuli sa kanilang kapaligiran. At fun fact, isa rin ang mga tortoise sa mga itinuturing na longest living animal in the world, kung kaya't ganun na lamang ang kakayahan nilang mag-adapt sa kanilang paligid. Dagdag pa ng pag-aaral, ang panibagong kaalaman daw na ito ay maaaring maging basihan para sa mas maayos na pangangalaga sa mga pagong, lalo na sa mga namamalagi sa bahay bilang pet o sa mga pasyalan tulad naman ng zoo. Ito rin ang nagpapatunay na ang pagpapahalaga sa emosyon ay hindi lamang dapat sa mga tao, kundi sa iba pang buhay na nilalang na posible nating makasalamuha araw-araw. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating oras 11 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon at narito na po ang ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. Bulkang Mayon itinaas sa Alert Level 3. Paglilika sa mga residente, sinimulan na. DZRH Balansyado. Mahigpit na implementasyon ng gun ban sa Maynila sa traslasyon, tiniyak mismo ni PNP Chief General Nartates. DZRH Balansyado. Mga kumukwestiyon sa kakayahan ng Malacanang na magpakulong ng big fish, isinantabi ng palasyo. DZRH Balansyado. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, bumilis sa pagsasara ng 2025. DZRH Balansyado. Malacanang kampante kahit idulog pa sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa 2026 national budget. DZRH Balansyado. Resulta ng 2025 bar exams iaanunsyo bukas ng Korte Suprema. DZRH Balansyado. Bahay inararo ng dump truck sa Siniloan, Laguna, 2 patay. DZRH Balansyado. At bangkay ng babaeng nakasilid sa storage box sa Camarines Norte, kilala na. DZRH Balansyado. Ngayon para sa detalye ng ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. Itinaas na sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa FIVOX, ito ay kasunod ng pagguho ng Pyroclastic Density Current o PDC o uson sa bulkan ngayong Martes, January 6. Nakapagtala na ang ahensya ng 85 rockfall event sa bulkan mula kahapon, January 5 hanggang ngayong araw. Bunsod nito, mahigpit ngayon ang monitoring ng FIVOX sa kalagayan ng Bulkang Mayon para agad na maabisuhan ang publiko sa anumang aktibidad nito. Pinaghahanda na rin ng iba't ibang ahensya sa Bicol Region sakaling lumala pa ang sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. DZRH Balansyado.
Nagpaalala naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa lahat ng flight operator na iwasan ang paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa 4 na aktibong bulkan sa bansa dahil sa patuloy na aktibidad ng mga ito. Ito'y kasunod ng updated notices to airman o yung NOTAM ng CAAP para sa bulkang Canlaon, Bulusan, Taal at Mayon bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga flight operations. Epektibo ang mga NOTAM sa mga sumusunod na oras at lugar. Sa Bulkang Canlaon sa Negros mula 9:39 ng umaga ng January 6 hanggang 5:55 ng umaga ng January 7. Sa Bulkang Bulusan naman sa Sorsogon mula 8:16 ng umaga ng January 6 hanggang alas 9 ng umaga sa January 7. Sa Bulkang Taal sa Batangas mula 8:14 ng umaga ng January 6 hanggang alas 9 ng umaga sa January 7. At sa Bulkang Mayon sa Albay mula 8:16 ng umaga ng January 6 hanggang alas 9 ng umaga ng Enero 7. Batay sa PHIVOLCS, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan at Bulkang Taal. Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon habang Alert Level 3 na ang Bulkang Mayon. DZRH, balansyado, balansyado. Nagbuga ng mahinang abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang umaga. Batay sa ulat ng PHIVOLCS, nagsimula ang ash emission mula sa Summit Crater bandang 5:55 ng umaga at tumagal hanggang 9:25 ng umaga. Nananatili man sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon na nangangahulugang posible ang patuloy na pag-aalburuto ng bulkan at posibleng magkaroon ng biglaang steam-driven o phreatic eruptions. Sa ilalim ng Alert Level 2, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong radius na permanent danger zone. Gayon din ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. DZRH, balansyado. Ang ating oras 5:17 ng hapon, mahigpit na ipatutupad ng PNP ang liquor ban at gun ban sa traslasyon at buong kasagsagan ng Pista ng Jesus Nazareno sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kasunod ito ng rekomendasyon ng NCRPO hinggil sa suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence sa buong Metro Manila mula January 8 hanggang January 10. Kabilang din sa kanilang ipagbabawal ay ang paggamit sa paputok at iba pang pyrotechnic device sa Maynila na naobserbahang ginagawa ng ibang deboto. Aminado si Nartates na complex o komplikado ang security environment kapag traslasyon, pero patuloy umano ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa LGU para matiyak ang kaligtasan ng inaasahang pagdagsa ng milyong Katoliko. Pakinggan at panoorin po natin ito. This event gathers millions of devotees and with it comes a complex security environment that requires careful planning and full coordination. Let me be clear. There will be no let-up in our security preparations. We will remain proactive, alert, and ready to protect lives, respect faith, and ensure the orderly conduct of this significant occasion. Napakinggan niyo po ang tinig ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. DZRH, balansyado. Samantala, target ng pambansang pulisya na mahigitan o mapantayan ang record na 15 oras lamang na prosesyon noong NCRPO Director pa si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. para sa traslasyon 2026. Kabilang sa gagawing diskarte ngayong taon ang pagtatalaga ng 800 ihos pulis o mga pulis na deboto rin ng Nazareno na pumalibot sa andas ng puong Nazareno. Bahagi sila ng higit 18,000 na tauhan ng PNP at augmentation na magbabantay sa seguridad ng kapistahan simula ngayong araw. DZRH, balansyado.
May paalala naman ng Manila Police District sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa mga dapat at hindi dapat dalhin sa Traslasyon 2026 na gaganapin na po nitong Biyernes, Enero 9, kabilang sa mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril, paputok, glass water containers at pagsusuot ng hoodie, sombrero o cap o sombrero nga. Pinapayuhan din ang mga deboto na iwasang magdala ng bag at gadgets, pagsusuot ng alahas at pagsama sa mga sanggol, bata at senior citizens sa traslasyon. Hindi rin pinapayagang lumahok ang mga may sakit, buntis o nasa ilalim ng impluensya ng alak. Hinihikayat naman ng mga deboto na magsuot ng komportabling damit, uminom ng maraming tubig at gumamit lamang ng transparent na bag. DZRH, balansyado, balansyado. Handa na ang Department of Health ng lungsod ng Maynila para sa paparating na Traslasyon 2026. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, higit 200 health emergency response teams ang kanilang idideploy para sa agarang makaresponde kung kinakailangan. Hinimok ni Herbosa ang publiko na alamin ang pinakamalapit na medical station para agad na makalapit kung makakaramdam ng pagkahilo habang nasa prosesyon. Nagpaalala rin ang DOH sa mga deboto na matatanda na dalhin ang kanilang maintenance, sapat na tubig at pagkain at magsuot ng komportabling damit. Nauna nang inanunsyo ng mga otoridad na isasara nila ang ilang kalsada para mabilis na makalusot at makatulong ang medical response teams. DZRH, balansyado. Dedma ang Malacanang naman sa mga batikos na hindi natupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangakong pag-aresto sa mga tiwaling opisyal bago magpasko. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, may mga opisyal na nang nakulong, may nagtago at may nagsauli na ng mga kickback na umano'y nakuha sa mga questionableng flood control projects. Giit ni Castro, ito ay isang hakbang na ngayon lamang nangyari sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Anya, hindi pa tapos ang investigasyon at hinihintay pa ng Pangulo ang resolusyon ng Department of Justice o DOJ. DZRH, balansyado. Handa ang Malacanang na harapin ang petisyong ihahain laban sa nilagdaang pambansang pondo ngayong taon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na malaya ang sinuman na dumulog at magpetisyon sa korte. Ayon kay Castro, kumpiyansa ang palasyo sa constitutionality ng 2026 national budget. Iginit nito na ang ginawang pondo ngayong taon ang pinakamalinis, pinakamaayos at para sa tao. Pakinggan po natin si Yusek Claire Castro. Tignan naman po natin, of course, kapag ako sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Inyo pong napakinggan at napanood si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. DZRH, balansyado. Samantala, tugon naman ng palasyo sa plano ni Caloocan Representative Edgar Erice na maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa General Appropriations Act of 2026. Partikular umano na kukwestiyonin ng kongresista ang legalidad ng unprogrammed appropriations. DZRH, balansyado. Samantala, tiniyakan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang implementasyon ng 2026 national budget ay tunay na magsisilbi sa taong bayan. Kaya naman inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na maging masinop sa paggastos ng pondo. Giit ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat naaayon sa batas ang pagugol ng mga ahensya. Ibig sabihin, kailangang masunod ang mga kondisyon, probisyon, polisiya at mga patakaran sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat gamiting oportunidad ng pagsulong ng reforma sa pamahalaan at pagbabalik ng tiwala ng publiko ang maayos na budget execution. DZRH, balansyado.
Todo depensa naman si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance sa akusasyon na mayroon pa ring pork ang pambansang pondo ngayong taon. Ayon sa senador, ginawa nila ang lahat sa Senado para mawala ang pork barrel sa budget. Katulad na lamang ng panghihigpit o paghihigpit ng polisiya para hindi ito maabuso, gaya ng ginawa sa 2025 budget kung saan lumobo ang pondo sa flood control project. Kasama sa mga tinanggal ang overpricing ng mga DPWH projects, FMR at irrigation projects na may station numbers at coordinates na naka-upload sa Transparency Portal. Ganon pa man, aminado si Gatchalian na pagdating sa implementasyon at bidding process ay wala nang kinalaman ang Senado rito at nasa kamay na ito ng Malacanang. Pakinggan at panuorin po natin si Senator Win Gatchalian. Pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwedeng maabuso. But of course, implementation is different. No? In bidding procedures, hindi naman natin hawak. In bidding activities, hindi natin hawak. So, iba na yung implementation. At yan po ang tinig ni Senator Win Gatchalian. DZRH, balansyado, balansyado. Desidido pa rin si House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa plano niya na idulog sa Korte Suprema ang pinagtibay na unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 national budget. Ito ay sa kabila ng pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations. Sa panayam ng DZRH, giniit ni Erice na labag sa Section 22, Article 7 ng Saligang Batas ang ganitong uri ng pondo dahil dapat malinaw at tiyak ang pinanggagalingan ng pondo para sa budget of expenditures. Pakinggan at panuorin po natin si Congressman Erice. Alam mo, nung 2024 at 2025, yan yung pinagmulan ng napakalaking korupsyon. Alam mo, dapat yung nung 2024 at 2025 may 399 billion na dapat sana ay equity ng national government sa mga flagship programs. Dapat yan nasa program funds. Ang ginawa ng Kongreso noon, no 19 Congress, inilipat yan sa unprogram funds. At pinalitan ito ng mga flood control, mga anomalyang proyekto, mga street lights, mga cat's eye, ayan. So nanakaw lang yan, Ano ang naging epekto? Dahil yung unprogrammed funds, wala namang katapat na pondo yan eh. Yan ay pangako pa lang. Kung magkakapondo, mapupondoan. Pag hindi, wala. At ayan po ang panayam ng DZRH sa programang Damdaming Bayan kay Congressman Erice. Samantala, tinukoy din niya ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng PhilHealth. Partikular ang opinyon ni Associate Justice Raul Hernando na nagsasaad na lahat ng uri ng unprogrammed appropriations ay unconstitutional. Sa ilalim ng panukalang 2026 national budget, ibinaba ang unprogrammed appropriations sa 150.9 billion pesos na siyang pinakamababang antas mula 2019. DZRH, balansyado. Sa iba pang mga balita, bumilis sa 1.8% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong nakaraang Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ito kumpara sa 1.5% inflation noong Nobyembre. Pero ayon sa ahensya, nananatili pa rin ito sa loob ng 1.2 hanggang 2% forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa nasabing buwan. Dahil dito umabot sa 1.7% ang average inflation para sa buong 2025. Mas mababa kumpara sa 3.2% na naitala noong 2024 at mas mababa rin sa 2 hanggang 4% target range ng BSP. Batay sa PSA, pangunahing nagtulak sa mas mataas na inflation ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, pati na rin ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang pangunahing serbisyo. DZRH, balansyado.
Malalaman na bukas ang resulta ng bar exam noong nakalipas na taon ako. Good luck po sa lahat ng mga kumuha po ng bar exams. Ayon sa Korte Suprema, itinakda sa February 6 ang oath-taking at signing ng Roll of Attorneys para sa mga bagong miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Batay sa record, 11,425 examinees mula sa 13,193 registered applicants ang sumabak sa 3 araw na pagsusulit na ginawa sa 14 na testing centers noong September 7, 10 at 14, 2025. Mula sa nabanggit na bilang, 6,667 ang babae, 4,758 ang lalaki, 41 ang buntis, at 206 ang senior citizens. Si Associate Justice Amy C. Lazaro Javier ang tumayo bilang chairperson ng Supreme Court's Committee on Bar Examinations noong nakalipas na taon. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, meron po tayong mainit-init pang balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. Flash Report. Malacanang idineklarang special non-working holiday ang January 9 sa Maynila dahil sa pista ng Puong Nazareno. Para sa mga detalye, balita mo yan RH14, Let Narciso. Miss Let? Miss Kay, idineklara nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Enero 9, araw ng Biyernes, bilang special non-working day sa lungsod ng Maynila. Kaugnay ito ng selebrasyon ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Inaasahang dadagsain ng milyong deboto ang Quiapo Church. Ang deklarasyon ay nakapaloob sa Proclamation number 1126 na pirmado na Executive Secretary Ralph Recto. Hiniling umano ng lungsod ng Maynila ang deklarasyon ng Special Non-Working Day para sa maayos na prosesyon at daloy ng trapiko. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Flash Report. At ayun nga po, idineklara po ng Malacanang na Special Non-Working Day ang January 9 sa lungsod ng Maynila dahil sa pista ng Puong Nazareno. Flash Report. At sa ating pagbabalik, 5:32 na po ng hapon, ilan pa sa mga maiinit na balita dito lamang sa DZRH Balansyado. Ang ating oras sa 5:32 na po ng hapon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras, 20 minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. DZRH, balansyadong balita, balansyadong issue. At nagbabalik po ang ating programa DZRH Balansyado Live dito po sa DZRH News Television at DZRH Radio. At kung di ko po kayo nabati ng Happy New Year, nako belated po at mukhang nag 3 Kings na rin. So belated Happy 3 Kings. At syempre ang ating tutugay-gaya naman po ang darating po na pista ng Jesus Nazareno sa Biyernes na po yan, isang malaking religious event po ito, lalong-lalo na po sa mga deboto sa Quiapo Church at sa ating poong Jesus Nazareno. Every year din naman po ay binabantayan, sinusubaybayan at full coverage, special coverage po tayo dyan. So manatili pong nakatutok. Naku, Enero pa lang pero ang dami na pong mga kaganapan. At hindi rin po magpapahuli ang ating mga bulkan dito po sa Pilipinas. Mukhang nag-New Year celebration din sila, nagpaparamdam. Nasa alert level 3 na nga po ang Bulkang Mayon sa Albay ngayong araw na ito. So ibig sabihin po medyo tumaas po ang danger levels po ng activity sa Mayong Bulkan. So inaasahan po na dapat ay sumunod po. Pero alam naman na po ng ating mga kababayan yan dyan kung anong kanilang dapat gawin. Kung kailangan na pong magsilikas, ano po yung mga areas na hindi po dapat pinupuntahan. Meron po kasing radius po dyan, danger zone na tinatawag nila. So mamaya po hihingi tayo ng update mula po sa FIVOLCS kung naroon na po si Director Bacolcol. Sinusubukan po namin siyang makontak para humingi po tayo ng update at kung ano po nga asahan din po sa iba pang mga active volcanoes, mga aktibong bulkan po dito sa Pilipinas. Samantala balikan po natin ang ilan pa sa mga maiinit na balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. DZRH, balansyado. Dalawa po ang patay matapos araruhin ng isang dump truck ang isang bahay sa barangay Mayatba sa Siniloan, Laguna. Ayon sa pulisya, kinilala ang driver ng dump truck na si alias Alexander, 52 years old, residente ng Lucena City, sa Quezon. Sa salaysay ng driver, nawalan umano ng preno ang kanyang minamanehong sasakyan. Kaya bumanggaw muna ito sa isang posting bakal bago tuluyang dumiretso at sumalpok sa isang bahay kung saan naroon ang mga biktima. Isinugod pa sa ospital ang mga nasugatan, ngunit idiniklarang patay ang dalawa. Mahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries at damage to property. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. DZRH, balansyado. Kilala na ang bangkay ng babae na natagpuang nakasilid sa storage box sa Basud, Camarines Sur. Ang biktima ay tumutugon sa pangalan na Anelis Agocoy, 38 years old, ng Barangay Bura sa Katarman, Camiguin. Ayon sa Camarines Norte Police, positibong kinilala ang biktima ng kanyang kaibigan na unang dumulog sa Basud Municipal Police Station. Idinagdag ng pulisya na si Agocoy ay kinilala din ng kanyang pinsan. Nakikipag-ugnayan na ang Basud Municipal Police Station sa Katarman Police para ipaalam sa pamilya ang naturang trahedya. DZRH, balansyado.
Tinanggihan naman ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makuha ang mga komunikasyon sa pagitan ng ICC registry at mga medical expert na sumuri sa kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. Sa isang 5 pahinang desisyon, iginiit ng Pre-Trial Chamber 1 na walang sapat na batayan upang i-disclose ang mga naturang komunikasyon sa depensa. Ayon kay Presiding Judge Yulia Anto Anelia Motok, mayroon na ang depensa ng lahat ng kinakailangang impormasyon para sa kanilang mga obserbasyon at kaugnay ng issue. Noong December 10, 2025, humiling ang kampo ni Duterte ng kopya ng lahat ng komunikasyon sa pagitan ng registry at 3 medical expert, kabilang ang mga email, liham, tala ng tawag at mga dokumentong ginamit sa pagsusuri tulad ng medical records at ilang ICC filings. Nauna nang sinabi ng medical panel sa ICC na si Duterte ay fit to stand trial sa kasong crimes against humanity na kinakaharap nito. DZRH, balansyado. Tugma naman ang fingerprints ng bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa record ng National Bureau of Investigation. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI Acting Director Lito Magno na parehas ang latent prints ng bangkay sa hawak na forensics result ng Bureau at ng PNP. Nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa kaso ng dating opisyal, kaya hindi pa ito maituturing na case closed. Ayon kay Magno, nakadepende sa pamilya ni Cabral kung tutulong ang mga ito sa pagsisiyasat ng NBI. Pakinggan at panuurin po natin ito. On our part, there were forensic results, especially as announced by our counterparts at PNP. Yung latent prints niya is the same as those na nasa record. So yung fingerprints na nakuha dun sa body or sa bangkay is the same with the records din ng PNP at ng NBI. We are doing our own investigation. It is up to the family kung mag-cooperate sila. It would be better. If not, we can do our own investigation. Okay. At yun po ang tinig ni NBI Acting Director Lito Magno. Tumanggi naman si Magno na magkomento sa lumutang na impormasyon na baka itinakas umano ang bangkay ni Cabral habang nakaburol. Nang tanungin kung deklarado na bang suicide ang ikinasawi ng dating Undersecretary, sinabi niyang hinihintay pa nila ang opisyal na report ng kanilang mga investigador. DZRH, balansyado. Tinanggal na ng Land Transportation Office o LTO ang registration fee para sa top box at saddlebags sa motorsiklo. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao na ang bawat top box o saddlebag na mayroon ang motorsiklo ay katumbas ng 100 pesos. Gayunpaman nilinaw ni Lacanilao na kinakailangan pa ring iparehistro ang naturang mga motorcycle accessories sa ahensya. Panoorin at pakinggan po natin ito. Yun naman pong, may mga motorsiklo po, may mga kababayan po kasi tayo na motor nila, meron left and right, tapos meron din top box sa ibang. So per top box and saddlebag, 100 pesos yun. So kung tatlo, 300 po yun. 300, isip 300 yung matitipid mo, ito malamang ang unang makikinabang diyan yung pong yung mga naghahanap buhay na ng delivery, yung mga riders, ano? Opo. Okay. Mahalaga naman po yung top box kasi doon ho nila nang ilalagay din yung helmet nila, jacket nila. Narinig niyo po ang tinig ni LTO o sa programa, sa panayam po sa programa 2x2, si LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao. DZRH, balansyado. Nagbabalangkas na ang Department of Transportation ng registration at pagpapalisensya sa mga riders ng e-bike at e-trike. Ito ang sinabi ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, kaugnay ng mga nasita at natikitang rider na wala namang lisensya. Kasunod ito ng ipinatupad na ban sa pagdaan ng mga e-bike sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region. Ayon kay Lacanilao,
Kanilaw, marami umano sa nasita sa unang mga araw ng pagpapato ng ban ay mga walang lisensya at tanging ID lamang ang dala habang nagmamaneho ng e-bike o e-trike. Narito po muli si LTO Chief at ASEC Marcos Lacanilaw. Actually, Katingin, may binabalangkas po ang DOTR si Secretary Giovanni Lopez, kasama sila Yusek Mon Reyes. Kasama po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, joint memorandum circular po ito, kasama DPWH, DILG, LTO. Ano po ito? Para registration po ito at saka po yung paglilisensya sa requirements ng mga kababayan natin. Hopefully, lumabas na po yan, matapos na. Meron lang po silang ibang konting tinatapos. Kaya lang sa amin po sa LTO, kailangan na po namin simulan. Kaya po noong January 2, nagsimula na po kami ng mga hulihan. At yan po ang tinig ni LTO Chief at ASEC Marcos Lacanilaw. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, sinampahan ng National Police Commission ng kasong administratibo ang dating hepe ng PNP Health Service. Kabilang sa mga kasong isinampa kay Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina ang less grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Ayon sa NAPOLCOM, hindi isinumite ni Medina ang hinihinging psychiatric at psychological examination report sa isang patrolman ng QCPD na nasangkot sa kasong sedisyon. Bukod dito, madalas din umanong makita si Medina na nagsusuot ng mamahaling sapatos habang nakabihis ng PNP uniform. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon at paglilitis sa mga kaso laban kay Medina. DZRH, balansyado. Samantala, ikinalugod naman ng Department of Foreign Affairs ang mga development sa investigasyon ng Australian government kaugnay ng Bondi Beach shooting. Iginiit ng Australian Federal Police Commissioner na walang ebidensya na sumailalim sa isang training o logistical preparation sa Pilipinas ang mag-amang suspect. Ito rin ang lumabas sa inisyal na assessment ng Philippine National Police sa naturang insidente. Sinabi naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na pinahahalagan nito ang kooperasyon ng Pilipinas at iba pang law enforcement agency sa bansa sa isinasagawang investigasyon. DZRH, balansyado. Isinailalim naman sa red tide warning ang ilang baybayin ng Leyte matapos magpositibo ang sample ng shellfish nito sa paralytic shellfish toxin. Sa inilabas na abiso ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, ipinagbabawal nito ang pagbebenta at pagkain ng mga residente ng shellfish at alamang para maiwasan ang banta ng pagkalason. Kaugnay nito, nilinaw ng BIFAR na pwede pa rin kainin ang pusit, talangka at iba pang klase ng isda hanggat sariwa at malinis itong naihanda. Samantala, inalis na ng otoridad ang red tide warning sa Gian Eastern Samar, Cancabato Bay sa Tacloban City at Irong-Irong sa Catbalogan sa Samar. DZRH, balansyado. Suspendido ang lahat ng klase sa public at private level sa ilang bahagi ng Bicol Region, bunsod ng malakas na pag-ulan dala ng shear line ngayong araw. Sa probinsya ng Sorsogon, alinsunod sa ibinabang executive order ni Governor Edwin Hamor, walang pasok ang mga estudyante, guro at non-teaching personnel. Wala na rin pasok sa ilang bayan ng Catanduanes sa Viga, Bato, Virac, San Andres, San Miguel, Pandan, Gigmoto, Baras, Panganiban at Bagamanok. Nagdeklara din ang lokal na pamahalaan sa Albay ng walang pasok kabilang ang munisipalidad ng Bakaykay, Tiwi at Tabaco City. Santo Domingo, Malilipot, Malinaw, Rapu-Rapu at Legazpi City. Samantala, nasa direktiba na ng bawat eskwelahan kung magpapatupad ito ng alternative learning mode. DZRH, balansyado. At yan po ang mga may init na balita na inyo pong napakinggan dito po sa ating programa DZRH Balansyado. Live po tayo sa DZRH News sa AM band sa 666 kHz, sa television naman po sa DZRH News Television. At syempre, buhay na buhay pa rin po tayo sa ating mga cable TV channels, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ, Cable
Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Pati rin po sa ating YouTube channel at Facebook live streaming. Tayo po magbabalik at after the commercial break po ay makausap po natin si Director Bacolcol ng FIVOX. So, kumustahin po natin ang sitwasyon sa mga lugar po na malapit sa mga aktibong bulkan. Particular na po ang Bulkang Mayon. Sa ating pagbabalik, ang ating oras, 6 na minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang ating oras, 2 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. Balansyadong balita, balansyadong issue. DZRH, balansyado.
Nagbabalik po tayo. Ito po ang DZRH Balansyado Live sa DZRH News Television at DZRH Radio. Ako pong inyong lingkod, Miss O, Miss Karen Oyong. Solo flight po muna tayo ngayong gabing ito at kakausapin po natin ang FIVOX. Hingi po tayo ng update kung ano na po ang sitwasyon. Alert level 3 na po kasi sa Bulkang Mayon sa Albay. So ano po ba ang epekto nito? Ibig sabihin nito? At ang rekomendasyon po ng FIVOX, ito po ba ay signal na po na kailangan ng lumikas ang ating mga kababayan malapit po sa permanent danger zone. Pinag-usapan po namin sa desk kanina po kasi meron po tayong meron po kayong mga kababayan na Bicolana dito, si Wina at si Sister L. Kinakabahan na rin po sila kasi narinig ko nung papasok ako dito sa booth, medyo yung panahon po doon maulan, kaya nga po eto nga po na may diskusyon kami doon kung ano po ba yung magiging epekto ng malakas na pag-uulan. Pero shear line po kasi yung sanhi ng malakas na pag-ulan sa ilang parte po ng Bicol region. So paano po kung ito naman po ay mangyari malapit po sa Mount Mayon? So naalala ko po kasi ang pagsabog ng Mount Pinatubo at yung pinsala po na dala ng malalakas na ulan, pagbaha, which is yung naging lahar nga po. So tingnan po natin nasa linya na po natin si Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Magandang gabi po, Director Teresito. Si Karen po ito. Live po kayo sa DZRH, sir. Yes, ma'am. Good afternoon din po sa inyo. Yes, good afternoon din po, sir. Sir, alert level 3 na po. Opo, ang Mayon volcano. So, yes, sir. Yes po, nasa alert level 3 na po yung Mayon volcano. Ni-raise natin yung alert level kanina, mga bandang alauna. So this means na nasa moderate level of unrest na tayo. And ni-raise na rin to kasi nakita po natin yung actually ongoing eruption na po siya. Meron na po tayong effusive eruption. Okay. Yung effusive eruption, it means that there is a slow release of magma doon sa dalistis ng bulkan. So ongoing eruption na po. So yes, that's right. Opo. So ibig sabihin po nito, aside from the permanent yung area na permanent danger zone, 6 kilometers po 'yon, meron po bang possibility na i-expand nyo pa po 'yon? For now, wala pa. Nasa alert level 3 pa lang tayo. So kapag mag-raise tayo ng alert level to alert level 4, then we may expand the danger zone. Pero right now, yung permanent danger zone muna, yung pinapa-evacuate natin yung mga residente. Okay, so ang rekomendasyon po ng inyong tanggapan po sa mga LGUs dun sa 6-kilometer permanent danger zone, sila po muna yung forced evacuation. Tama po ba, sir? Yes, that's right. Sila po ipa-evacuate. So when are we going to evacuate po? Ano po magiging signal po na kailangan na pong forced evacuation beyond the permanent danger zone, Director Bacolcol, sir? Kapag i-raise na natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4, we may extend or expand the danger zone. So kapag nakakita tayo ng sustained increase or decrease ng sulfur dioxide, kapag dumadami pa yung kapag nagkaroon tayo ng longer lava flows, nagkaroon ng frequent pyroclastic density currents, and nagkaroon tayo ng lava fountaining, kapag tumataas din yung volcanic earthquakes natin, kapag yung decrease ng vulkan ay nag-inflate, and kapag may minor explosions, we will raise it to alert level 4. Alert level 4, yes. Sir, Director Bacolcol, sir, lahat po yung nabanggit nyo is that everything that you've mentioned is required before you can raise alert level 4? O isa man lang po dun sa mga nabanggit nyo kanina na mga signs sa Mount Mayon, magre-raise na po kayo ng alert level 4? Which is which po, Director? Well, hindi naman kailangan lahat yan, but kailangan karamihan dito ang kapag nakita natin, then we may raise it to alert level 4. So right now, for example, yung seismicity natin, importante po yan, pero wala po tayong nakikitang earthquake for the past 24 hours. Wala po tayong report.
Okay. So, nakabantay po ang FIVOX 24 oras. Wala pong tulugan ito, sir, ano? So, gaano po ka-sensitive, gaano po ka-urgent, and gaano po ka-importante na every minute po, every second binabantayan nyo po? Nagbabantay talaga kami 24/7. May kahit linggo, kahit Sabado, weekend, kahit holiday. Kahit holiday. Talaga sa kahit Christmas, New Year, may tao talaga sa ating observatories. Andito din sa main office may mga naka-duty. So, importante po yan, hindi lamang sa vulkan, but pati na rin sa earthquake. Kasi kapag may malakas na lindol, kapag may tsunami, and if it happens nighttime, may tao na nakabantay and mag-warn sa ating mga kababayan. Nabanggit niyo po pala, Director, no, medyo critical pag nighttime. Paano po pag may massive activity or explosion po, biglaan, pero gabi, ang laki po ng risk po nito? Yes po, kaya kailangan po risk po doon sa mga sa publiko. So kaya kailangan po talaga natin constant communication tayo with the LGU kasi sila naman yung nag-enforce ng ating mga recommendation. Director, kasi dahil sa shear line po, nagiging maulan po yung panahon po dyan sa Bicol area. Meron pong mga bayan po dyan na hindi na po pinapapasok yung mga estudyante dahil nga po sa lakas ng pag-uulan. What could be the negative effects naman po sakaling po sa Mount Mayon and meron na pong ganito mga activities na banggit nyo po? Tama po ba ang aking pagkakarinig kanina, Director Teresito, sir, na meron pong magma flow na po? So, kung may pag-uulan po, ano po yung magiging epekto nito sa aktibidades po ng Bulkang Mayon and yung magiging surrounding areas po dyan? Yung may mga deposits tayo sa dali system vulkan na pwedeng ma-remobilize lahars, lalo na kapag may continuous and torrential rainfall. So, yun yung paalala natin sa ating mga kababayan, lalo na nakatira malapit sa riverbanks na mag-ingat and maging vigilant. At kapag tuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan, then they have to move to a higher place or transfer to a safer area. Yes, kasi sir. po, again, technically, may eruption na din po tayo sa Mayon volcano ngayon. Technically, may eruption na po. That's right. Sir, ilang eruption na po ang na-record po natin? No, ongoing yung eruption natin ngayon. So, kung tinatanong nyo kung ilan, ibig sabihin yung historical eruptions ng ngayon or... for this instance lang po. Ongoing yung eruption natin. It's actually erupting. Erupting na. Yun na lang, it's what we call effusive eruption. Ito yung slow release ng volcanic materials dun sa edifice ng vulkan, but ang nangyari ngayon is yung meron tayong dome building, dome growth. Yung lava dome is a mount of thick, sticky lava na nagpa-pile up at the crater and instead of flowing downhill. So when we say the dome is growing, it means that meron tayong bagong lava na coming out and magpa-pile up and nagdadagdag doon sa at the top of the volcano. So even if it's slow and not explosive, that is still an eruptive process. So the volcano is erupting by lava explosions. Right now, it is erupting. Technically po, yung it is erupting right now, pero slow po siya yung eruption po. That's right. Yes. Pero there's also, you mentioned the word, the Director, na explosive naman. Yes, that's right. Yung explosive eruption, ito yung meron tayong lava fountaining na hindi pa naman natin nakikita ngayon. But is it possible na magkaroon po ng explosive eruption given na meron pong nangyayari na po ngayon na slow-moving naman po na eruption na ang Mount Mayon? Yes po, posible po magkaroon po ng explosive eruption. The possibility is always there, but yung balance natin is tilting towards effusive eruption kasi kung nakikita natin ngayon, it's the same as what we're
seeing ng 2023 na meron ding effusive eruption. Effusive eruption. But I guess sir, kung ganyan may panahon pa talaga para to run to safety or to secure yung ating mga kababayan na nakatira malapit po dyan at maaaring maapektuhan. Alright, sir, siguro we'll take this opportunity na rin po para humingi po sa inyo ng update tungkol sa iba pa pong mga bulkan, Mount Canlaon sa Negros Island. Meron pong activity. May ash emission po kaninang umaga, sir. Tama po ba? Yes, so meron tayong ash emission activity kanina from 5:55 a.m. to 9:25. So, bali umabot ng 3 hours and 30 minutes. Yung ash plume niya ay umabot ng around 800 meters. Taas, and meron din tayong isang volcanic earthquake na initala, and kahapon yung sulfur dioxide umabot ng 1,484 tons per day. So right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon volcano. And ito namang ash emission activity, this is a recurring activity ng Canlaon volcano. Recurring, ibig sabihin nangyayari po, kumbaga siya, paulit-ulit every now and then. Yes. Pero, for example, yung second half of 2025 last year, yes, naka-observe tayo ng mahigit na 30 ash emission activity. Medyo marami, Director. Pero yung alert level 2, is it a possibility na maitaas ito sa alert level 1 sa Bulkang Canlaon? Alert level 3 sa Bulkang Canlaon? Well, the possibility is always there. Tinitingnan natin dito yung pagdami ng volcanic earthquakes, pagtaas ng sulfur dioxide. Pero right now, yung volcanic earthquake na tala natin sa Canlaon volcano ay nasa isa lamang for the past 24 hours. So, tinitingnan natin yan holistically, and we assess this on a day-to-day basis. So right now, we have no reason to raise it to alert level 3. Pero yung kaap po, pinagbabawal na lang din po, may notam po na to fly near the summit po, of our volcanoes Canlaon, Bulusan, pati Taal po. Meron po silang notam po, Director? Yes po, meron tayong advisory for civil aviation. Yung pilots and civil aviation authorities are advised to avoid closing flight to the summit of our active volcanoes kasi pwedeng magkaroon ng sudden eruption, ash emission coming from sudden eruptions, which can be hazardous to aircraft and flight safety. Okay. So, makikibalita po ulit kami, Director, sa activities ng Mount Mayon na siya po yung medyo agresibo at active po ngayong 2026 January. Mukhang buhay po siya ngayong bagong taon. Ayun po, sir. Opo. So, thank you very much po, sir, at good luck po. At mukhang wala po tayong tulugan dyan. Thank you po, Director. Thank you po. Thank you. At yan po si Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Ayan po. So, ayan na pag-usapan nga po natin. Ongoing po ang effusive eruption. Technically, so Mayon is erupting right now, pero slow, effusive, kumbaga, hindi siya explosive, sa mga napapanood natin sa pelikula na may sumasabog na parang bomba, pero sa una, wag naman pong umabot sa ganon. So, sa mga kababayan po natin dyan sa Albay, ingat po, dasal. Alam naman po natin na resilient po tayo kasi parte na po ng ating buhay ang Mount Mayon at ang aktibidad na ito. Pero syempre, mahalaga pa rin po ang buhay. Lagi po tayong makikinig at sumunod po sa utos po at sa direktiba po ng ating mga local executives, ang ating mga leader po sa barangay, at syempre sa ating mga LGUs po, At manatili rin pong nakatutok sa FIVOX. They have a website. I think lagi naman pong open po yan. Update, lagi po nilang ina-update yan. Para naman po sa mga kababayan po natin siguro sa abroad, ayan po, na may mga kamag-anak po kung kayo po ay taga-Albay po, So, na manatili pong nakaantabay. Tayo rin po dito sa DZRH ay laging nakabantay po sa sitwasyon sa ating mga aktibong bulkan. Grabe, yung timing nila talaga ngayong 2026. Happy New Year daw po, Pilipinas. Anyway, ang ating oras, 13 minuto makalipas na po ang 6:00 ng gabi. Sa ating pagbabalik, ang ating mga reports galing po sa ating mga masisipag na reporters sa labas ng istasyon, ating mga provincial reports, foreign at showbiz, susunod na po sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 6:13.
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Benepisyo ng pagiging isang fur mom. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging isang ina, hindi lamang natatapos sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang iba, nagiging nanay din ng kanilang mga mahal na alagang hayop. Kaya naman, ano nga ba ang benepisyo ng isang pagiging fur mom? Ayon sa wishbonepet.com, ang iyong fur baby ay iyo ring nagiging companion. Para rin itong tao na iyong pwedeng maging kasama. Kapag nalulungkot ka,
nariyan siya sa tabi mo. Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang aso ay mayroong empathic-like behaviors, habang ang mga pusa naman ay may kakayahang ma-pick up ang human emotions. Bukod pa riyan, ang pagkakaroon din ng isang alaga ay iyong magiging kasama para makabuo ng magandang memories. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pagiging isang fur mom. Tandaan, maging isang responsableng pet owner para maging masaya rin ang iyong alagang fur baby. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balansyadong balita, balansyadong issue. DZRH, balansyado. Welcome back sa ating programa, DZRH Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At narito na po ang ating mga reports. Unahin natin ang Malacanang. Ito nga muling dumistansya ang palasyo sa posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Iginiit ng Malacanang na labas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ng palasyo sa ulat na may panibagong impeachment complaint ang muling ihahain laban sa Vice Presidente at sa kahandaan ng Makabayan Bloc na i-endorso ang reklamo. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nasa jurisdiksyon ng Kongreso ang impeachment at hindi makikialam dito ang Pangulo. Wala rin anyang napag-uusapan sa anumang meeting ng executive patungkol sa impeachment kay VP Sara. Pero binigyang din ni Castro na ang nais ng presidente ay managot ang dapat managot sa mga anomalya. Ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. DZRH, balansyado. Samantala, acquisition ng lupa malapit sa Metro Manila dapat prioridad ng DSUD para malutas ang pabalik-balik na sistema ng relokasyon ng mga informal settlers. Ito po ay ayon kay Congressman Yam Suan. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan, Manang Milky. Dapat target ng DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development ang pagkuha ng mga residential lands para matiyak ang on-site, in-city o near-city relocation sa mga informal settlers. Ang kay Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, ang planong ito ay dapat kasama sa panukalang budget ng DSUD sa 2027. Paliwanag ni Yamsuan, kapag inilipat ang informal settlers malayo sa kanilang lugar ng hanap buhay, babalik ang mga ito sa kanilang dating mga tirahan. Inilimbawa ni Yamsuan ang informal settlers sa Parañaque na inilipat sa Naik, Cavite para biyang daan na expansion ng LRT1 Extension Project. Karamihan sa mga ito, kundi man na binenta ang kanilang housing unit, ay muling nagbalik sa dati nilang lugar dahil walang pagkakitaan sa relocation sites. Sa House Bill 5575, layunin ito ayon kay Yamsuan na malutas ang problema sa mga informal settlers at maamyendahan ang probisyon ng Republic Act 7279 o Urban Development and Housing Act. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. DZRH, balansyado. Kaganapan naman sa Venezuela, walang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ayon kay Senator Win Gatchalian. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Walang epekto sa ekonomiya ng bansa at ganun din ng buong mundo ang nangyari sa bansang Venezuela. Itong personal na pananaw ni Senator Sherwin Gatchalian na ibinahagi sa kanyang news conference sa Senado. Halos zero ang relasyon ng Pilipinas at Venezuela
kahit sa larangan ng kalakalan. Paliwanag ni Gatchalian, kahit na malaki ang oil reserve o reserba sa langis ng Venezuela, ay hindi naman ito aktibong nagbibenta sa pandaigdigang merkado kaya't walang epekto sa presyo ng langis sa world market. Kung meron man maapektuhan sa ginawa ng Amerika na pananakop sa Venezuela ay ang mga malalakas na bansa gaya ng Russia, China at pati India na maaari nilang gayahin ito sa mga bansang gusto nilang sakupin gaya ng ilang taon ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at ang banta ng China sa Taiwan. Matatanda na pinasok ng mga pwersa ng militar ng Estados Unidos ang Venezuela at inaresto ang pangulo nilang si Nicolas Maduro at asawa nito sa akusasyon na sangkot sila sa drug trafficking. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, sunog sa isang residential area sa Barangay 51, Zone 8 sa Pasay City, fire out na. Itinaas hanggang ikalawang alarma. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Kay naapunan na itong sunog na sumiklab dito sa residential area ng Barangay 51, particular na dito sa Dandan Street sa tramo lungsod ng Pasay. 5:28 kanina nang ideklarang fire out ng Pasay City Bureau of Fire Protection. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumupok sa di pa batid na bilang ng mga bahay. Wala pang inilabas na kabuhang datos sa Fire Superintendent Cardose sa bilang ng pamilyang nawala naman ng tirahan. Laring naitalang report na fatality o injured dito sa naturang sunog. Kanina kausap natin itong ilang residente. Isa lang ang sinasabi nila na may nagwe-welding kanina sa ikatlong palapag na isang bahay. Tumalsik ang mga baga sa ibaba kung saan ang nabagsakan ay mga bahay na yari sa light materials. Mabilis na kumalat sa iba pang katabing bahay. Kaya ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng Pasay City Bureau of Fire Protection ang fire incident. Nagsimula ang sunog kanina pasado alas 4 ng hapon. Yan ang follow-up report, RH27 at sika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Loud and clear ang signal mo, Noche. Maraming salamat, Noche Kakas. DZRH, balansyado. Samantala, balita naman na galing po sa ating mga probinsya, biyahe ng mga pasahero sa Allenport, Northern Samar, tuloy-tuloy na muli matapos maantala ng masamang panahon. Ayon po ito sa Coast Guard. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Kinumpirma ng Coast Guard na nabawasan ang volume o dami ng pasahero sa Allenport Terminal dahil sa hindi magandang panahon. Naantala ang biyahe ng barko sa nasabing port dahil sa lakas ng alon sa dagat naging dahilan ng pagkaantala ng biyahe. Sa kasalukuyan, ayon sa Coast Guard ay tuloy-tuloy na ang biyahe at nabawasan na ang dami ng mga pasahero. Nilinaw ng nasabing opisina ng Coast Guard na hindi naman daw nagkukulang ng barko at tuloy-tuloy naman ang biyahe. Tumatagal lang daw dahil first come first serve basis. Sa post ng ilang mga pasahero dahil sa matinding pag-ulan sa ng shoreline, kahapon na antala ang napakaraming pasahero sa nasabing port. May mga natira pa, ma'am, na may mga natira pang mga passenger, tas mga sasakyan. Pero sa ngayon kasi, ma'am, continuous naman na ang biyahe, ma'am. Bali, konti na lang naman na, ma'am. Kaya yung mga nakarang araw kasi, ma'am, medyo malakas ang alon, kaya hindi lahat nagpapabiyahe. Pero sa ngayon, ma'am, continuous naman na, ma'am. Kaya yung mga nandito, ma'am, bali, nakakasakay naman na sila, ma'am. Okay, Kung sakaling madagdagan pa rin yun, ma'am, dumami pa rin. Yun na yung mga bago, ma'am. Ang pahayag ng Coast Guard Station sa Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH34 Jane Galit Bantayan. DZRH, balansyado.
Samantala, 2 tulak ng droga kauna-unahang naaresto ngayong taon sa Samal, Bataan, RH37. Danny Kumilang, ibalita mo yan, Danny. Tagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Samal Municipal Police Station Special Drug Enforcement Unit SDEU ang 2 individual na nag-iedad dito sa 24 at 28 na kapwa-residente ng Urani, Bataan na dumayo umano ang mga ito ng pagbebenta ng droga sa Ridgetown Subdivision, Barangay Lalawigan, Samal, Bataan pasado alas 8 kagabi. Nakumpiska sa 2 nadakip sa ikinasang drug bebas operation ng mga tauhan ni Police Major Gary Lupian ang 1.80 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,308 pesos, mark money at cellphone na gamit dito sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Ang mga nadakip ay sinampa na kaninang umaga ng paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH37, Danny Kumilang. DZRH, balansyado, balansyado. At 29-year-old na magsasaka huli sa bypass operations. Higit 13,000 pesos na shabu kumpiskado sa Bayambang, Pangasinan. RH38 Freddy Fajardo, ibalita mo yan, Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Bayambang Police Station ng isang 29 anyos na binatang magsasaka matapos itong masakote sa ikinasang anti-drug bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni Bayambang Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 5:30 ng hapon kung saan isang nagpanggap na buyer at nakabili ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money sa suspect at nang magkaabutan na ng pera at illegal na droga, agad itong inaresto at nasamsam dito ang mark money ginamit sa operasyon. Ang illegal na drogang nakumpiska sa suspect ay tumitimbang ng 2 gramo na may state drug price na 13,600 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH38 Freddy Fajardo. DZRH, balansyado. Balitang foreign naman tayo, Colombian President handang ipagtanggol ang bansa laban sa Estados Unidos. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Handang ipagtanggol ni Colombian President Gustavo Petro ang kanyang bansa laban sa banta ng Amerika ng kahalintulad na atake sa Venezuela. Sa isang social media post, nanawagan si Petro na tigilan na ni US President Donald Trump ang paninirang puri sa kanya at nanawagan sa Latin American countries na magkaisa o maging biktima ng pagmamaltrato o pang-aalipin sa kanila. Kasunod ito ng deklarasyon ni Trump sa harap ng media na susunod ng bumagsak ang Colombia matapos ang Venezuela. Ayon kay Trump, lubhang may sakit ang Colombia at ito ay pinamumunuan ng gumagawa at nagbebenta ng droga patungo sa Estados Unidos at hindi na ito magpapatuloy pa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya para kay Trump, mabuti lamang at sinabing sounds good to me ang posibilidad na mangyari sa Colombia ang nangyari sa Venezuela na pagsagawa ng airstrikes at pagdakip sa kanilang pangulo. Mariing kinundi na naman ng Colombian President ang mga paratang ni Trump at giniit na walang basihan o ebidensya ang mga ito. Inakusahan din ito ang Washington na inaresto si Venezuela President Nicolas Maduro ng walang legal na basihan. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. DZRH, balansyado. At sa balitang showbiz, lumpia queen na si Abby Marquez tampok sa Dubai billboard kasama ang top global creators. Ibalita mo yan, Josa Cruzat. Mas lalo pang umingay sa international scene ang pangalan ng Filipina culinary content creator na si Abby Marquez o mas kilala bilang Lumpia Queen. Matapos siyang maitampok sa isang malaking billboard sa Dubai kasama ang ilan sa mga pinakasikat na global content creators. Ibinahagi ni Marquez sa kanyang social media ang mga larawan ng billboard kung saan makikita siyang katabi ni na Mr. Beast, Will Smith, Max
Mini, Nigel Nang, David Dobrik at content creator duo na Colin and Samir. Ayon sa influencer, hindi niya inaasahang mararating ang ganitong milestone at lubos ang kanyang pasasalamat sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-subaybay. Ang nasabing billboard feature ay kasabay ng paghahanda ni Marquez bilang keynote speaker sa 1 Billion Follower Summit na gaganapin din sa Dubai mula January 9 hanggang 11 ngayong taon. Si Marquez na kilala sa malikhaing pagpopromote ng lutuing Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo ay itinuturing ang pagkakataon na ito bilang perfect start ng 2026 at muling pinasalamatan ng kanyang mga taga-suporta sa pagtulong na maihatid ang kulturang Pilipino sa global stage. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. DZRH, balansyado, balansyado. At sa lahat ng aking mga followers, Chos, influencer daw. Kahit kakarampot lang po tayo at naalala niyo po aking birthday noong January 3. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumati. Kay Ma'am May, thank you very much po sa inyong pagbati. At hindi ko man po kayo maisa-isa ay thank you very much po from the bottom of my heart. Char. Alright, so hanggang dito na lamang po tayo, mga kabalansyado, sa ngalan po ng aking partner na si Ka Henry Uri. At bukas po ay magkakarinigan po tayo muli. Huwag po kayo mag-alala. Antabayan ang susunod ng programa ang Usapang Legal. Si Attorney Rina Secong inyong makasamang kanyang topic. Pwede bang madeklarang walang bisa ang kasal kung demanding at controlling ang asawa? Mukhang kailangan na ng usapang legal dyan. Well, susunod na po yan na pag-uusapan niyo po yan sa programang DZRH Usapang Legal. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Ang oras na